Ito pala yung aming kaganapan nung linggo. Kapag linggo dito is family day. At ang aga rin nagising ng Inday. Kaya ayan, nandito kami sa my living area para naman makapaglaro siya. Then, tingnan nyo naman yung ginagawa ng Inday. O, tinatapon niya yung mga nilagay ko ditong mga irregalo sa ilalim ng aming Christmas tree. Tapos ito pala is galing to sa kanyang lola. Bali, dalawa yung regalo ng lola niya sa kanya. Para sa darating na Christmas nga next week, which is Wednesday siya, December 25. Ito pala yung alkansya na bigay din also ng kanyang lola. At yan nga habang kinuha ko sa kanya is umiiyak siya. Then gustong gusto talaga ng Inday na dito siya magstay sa may baba ba ng Christmas tree na ginawa namin. Tapos yan ginahugnot-hugnot niya, ginabutong-butong niya. Hindi na di siya maghampang. Ang laman pala niyan is puro mga old books na hindi na pwedeng magamit ng aking binan tsaka ng aking asawa kaya itatapon na yan kasi nga magpapalit ng cabinet yung aking biyanan. At ito pala yung mga flowers ko dyan sa labas ng aming balkon is pinasok ko dito kaya nagkalaluo na dahil sa lamig. At yung mga carton pala ng mga box namin dito sa bahay silagay namin dyan sa may balkon para naman magka-space kami sa loob. Ito pala dahil galing sa may church yung aking biyanan, bumili siya ng ganitong tinapay Yung laman niyan is cheese. Masarap siya kainin kapag mainit. Pero kapag hindi mainit is hindi na siya masarap. Tapos, nag-drink na rin ako ng tea. Kasi nga, super sakit talaga ng aking lalamunan. Tapos, ang akon nga ilong ba. Ito talaga yung first time kong naranasan dito. Kasi yung tipo ng tao na malakas talaga yung aking immune system pero after ng operation ko nga dahil CS ako sa panganganak ko kaya na ang dami-dami ko na talagang nararamdaman sa aking katawan at yan nga pinapainom ko pala yung Inday dyan ng kanyang vitamins at hindi mahirap ang Inday painumin ng vitamins. Napakadali lang talaga niya kasi nasanay na siya sa akin no baby na baby pa siya at yan nga sumasayaw kami habang nanonood kami ng televisor. Late lunch na pala ito at itong aking pagkain is ginawa ito or niluto ng aking biyanan yesterday. Ito ang tinatawag dito na galuste. Before is nakita ko lang ito siya kay Ate Marjeline kasi nagluluto siya nito. At nagtanong ako sa kanya kung masarap ba at sabi ni Ate Marjeline is masarap talaga siya. And sabi niya din sa akin is itry ko. Pero dahil nga wala akong time, so ito, ngayon ko lang matatry siya. And totoo nga yung sinabi ni Ate Marjeline na masarap siya. At tingnan naman naubos ko. At ito pala yung prutas na every season, mga bare months mo lang pala siya mabibili dito sa aming city. Ito ay tinatawag na persimmon. Pero dito sa row, ito ay tinatawag na kaki. Alam nyo ba na super sarap nito? Yung iba is kinakain yung balat. Pero ako naman is hindi ako kumakain ng balat nito. Kaya yan, binabalatan ko siya. Yung ganitong itsura na orange, masarap talaga siyang kainin. Pero kapag yung dilaw ba, hindi siya masyadong matamis para sa akin. Depende ha sa ating panlasa ba. Pero sa akin, mas gusto ko yung orange talaga. Kasi super tamis niya. At yan naubos ko na siya. Then after ko kumain, isilinis ko muna ito. Sterilizer ng Yana kasi naglilinis ako nga ng kanyang biberon. Tapos yung aking mag-ama is pumunta dito sa kitchen. At yan, kumakain yung Inday ng paborito niyang biscuits. Before, hindi talaga mahilig to yung Inday na kumain ng biscuits. Pero dahil nga nag-uumpisa na ang lumabas yung ngipin niya sa baba. Kaya ayan, kumakain na siya. Yes, late na lumabas yung ngipin ng Inday. Nung nag-turning talaga siya ng 10 months. Late na nga ito pero okay lang. At least lumabas na yung kanyang ngipin.